What's up guys, Summer here and welcome to another episode of Summer's Auto Marketing Channel. So for today's video ay maggagala tayo ng Baguio dahil birthday ng aking kapatid na si Arvin Diamante. Happy birthday Vin! So salamat sa family treat and ang saya-saya dahil nakapag-Baguio. So actually, it's ambagan, but it's okay. At least lahat kami nag-enjoy. So, ito na nga, nasa Calamba na kami and papunta na kami ng SLEX. So, we're starting our journey here. And sobrang saya. Ang saya-saya niya kasi mas okay kapag magta-travel tapos nasa isang buong sasakyan kayo kasi nandun yung bonding, oh. As you can see, ang saya-saya namin, no? Mga nag-o-okrayan kami lahat. So, ayan, mega okray tayong lahat. Diba? So, I urge you guys na if ever marami kayo sa family, bumili kayo ng isang sasakyan lang where you can able to lahat kayo nakasakay kasi nandun yung bonding. And besides, nandun lang lahat kami and minsan lang kami magsama-sama. So, sulitin natin kasi hindi kami lagi magkakasama. So, ayun na nga, nag-shortcut kami dun sa may papuntang overpass na ang labas ay Makiling. So, ewan ko, most ng mga bumabiyahe dito nag-shortcut, but it's actually long cut. Pero for me, mas mabilis nga yung biyahe dito even though napakalayo nung tinatahak. Pero wala naman kasing traffic. Unlike dun sa crossing Calamba na maikli nga yung daan pero traffic, sobrang traffic. So ayun na nga, we're heading off na to SLEX. And ayan, maaga kaming umalis. I think it's 8 AM. So sabi dun sa Google Maps, 6 hours lang yung biyahe. And hopefully walang traffic sa daan, no guys. So ayun na nga guys, we're heading to the north, no. And walang masyadong traffic, thank God. Kasi Friday yan, Friday. And ang saya, walang traffic. So thank you Lord kasi we have a smooth biyahe on the road kasi wala ngang traffic. And knowing that it's Friday, because it's from Friday to Saturday kasi laging heavy traffic na yan from morning to Sunday. I mean morning to evening tapos Friday to Sunday guys. So ayun na nga, dire-diretso lang kami and sobrang sarap bumiyahe. Sana laging ganito sa Pilipinas, no? Laging walang traffic. And kasi pag traffic, nakakapagod bumiyahe tsaka nakaka-stress kasi stuck ka sa daan tapos nasasayang yung gasolina. So eto, this time around sobrang sarap and sobrang smooth lang talaga guys. And sana laging ganito sa Pilipinas. So ayun na nga guys, nag-stop over kami sa SLEX Shell kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. So napagkasundoan namin na mag-breakfast muna sa Shell. And then of course, kakain tayo sa pambansang pagkain ng mga Pilipino, ang Jollibee yan, no? Walang makatatanggi na ang pambansang pagkain ng Pilipino ay Jollibee. And thank you sa Jollibee kasi yan din yung sumuporta sa akin during when I was in college. So, short story lang, no? So, nag-aaral ako ng college and si Jollibee yung nagsusupport sa akin. Meaning, working student ako dyan. So, thank you Jollibee. Without you, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. So, ayan, tamang scroll lang tayo ngayon sa daan, no? And punta tayo ng Starbucks dahil masarap mag-chilling doon. So, while waiting doon sa order namin sa Jollibee. So, ayun na nga, nasa loob na kami ng Jollibee ng Starbucks and umorder lang kami ng coffee jelly tsaka nung Java chip na favorite ko. So, na-miss ko rin kasing kumain yan. I mean, uminom. Tapos, with the partner of blueberry cheesecake. Sobrang solid, guys. Kapag ito yung ino-order ko sa Starbucks. So ayun na
nga, while waiting do sa aming order, umupo muna kami sa isang upuan sa labas ko saan masarap mag-chilling and masyadong maraming tao sa Jollibee guys, kaya nagpa siya ako na magstay muna sa labas kasi ayoko na makiusyoso. And since nabili ko na naman na yung order ko, so waiting for assembly na lang ako. So while waiting, since tapos na sila mama na umorder, napagkasundoan namin na mag-chill and magkwentuhan ng kaunti. So ayan, upo kami sa isang place. Ang sarap talaga mag-bonding together with the family, even though matatanda na kami kasi as all we know, hindi naman kami before ganito. So ayan, ayan yung order ko, corn beef, breakfast corn beef. Tapos sila, ayan yung kapatid ko, burger and spag lang. So napagkasundoan namin na kumain muna kasi it is a long trip going to Baguio and marami pa kaming tatahakin na daan. So much better kung busog kami and at the same time nasa kotse lang and nakaupo habang natutulog. So sarap buhay, no guys? Wow, sarap buhay. Buhay mayaman, katawang mahirap. So ayun na nga guys, we're heading back to the CR na naman. So bago kami umalis ay magsi-CR muna kami para dire-diretso yung takbo namin sa daan, and besides wala din naman agad na masisiaran. So bago kami pumunta sa daan is nag-CR muna kami guys. So we're heading back to the road and eto na nga another long trip na naman. Actually guys, na-miss kong sumakay ng bus going to Baguio. But okay na rin to kasi I'm having with my family and it is our bonding time. So susulitin ko itong mga oras na to kasi hindi naman kami laging magkakasama, and at the same time we have our own life na, and minsan na lang din kami magbanding. So whenever na may napagkasunduan kami na ganito, I'll make sure talaga na sumasama ako kasi hindi naman kami laging magkakasama, just like before no mga bata kami na halos everyday kami yung nagkikita. But right now the situation is very different now. We have our own lives and ayun, so I'll just make sure na magbabanding talaga kami. So guys, ito na nga yung start ng journey namin going to Baguio, no? So paakyat na kami niyan and ito na yung start ng Cordillera. So ayan, as you can see, ang ganda ng tanawin and ang sarap sa mata and sa pakiramdam pag nakakakita ka ng mga new things. I mean, this is not new from me, pero kasi sobrang nakaka-relax kapag nature yung nakikita mo, knowing na wala kang iniintindi, at the same time nagre-relax ka lang and stress-free. So ang sarap talagang tignan sa mata ng nature. So doon sa makakapanood dito guys, piliin nyo ang Pilipinas. So piliin nyo ang Pilipinas, huwag tayong maging turista sa sarili nating bansa. And then make sure na alam natin yung bansa natin guys. So that's what we call patriotism. So eto na nga, nasa going to Lionheads na kami and napakaraming tao. So hindi kami nakapagpa-picture but I am able to get footage with it. So wala na kasing parking that time. So dumiretso na kami going to Baguio mismo. Guys, whenever nakikita ko tong nature na to, ang sarap talaga maggala. Sana, actually ito yung pangarap kong trabaho, yung maging travel vlogger talaga eh. Kasi sa travel vlogger, nakakapag-relax ka na, nakakapag-enjoy ka pa sa view, nararating mo pa lahat ng gusto mo, and at the same time nakakain mo pa yung gusto mo. So yun talaga yung gusto ko maging career. To be honest. Yo guys, so nandito na nga pala tayo sa Baguio and we headed to Good Days. So dyan kami kumain ng lunch. Actually it's past lunch na kasi nakarating kami dyan is mga 2 PM na. And sobrang daming tao. And based on the review, ito yung mga pinipilahan na pagkain when it comes to Baguio. So yan, pumunta kami and at the same time we tried their cuisines.
So it's not an extraordinary cuisine because it is a Filipino cuisine, but the taste and the price is so good kasi yung ano niya, yung ambience niya okay naman, hindi siya ganun ka high-end na restaurant, but at the same time masarap yung lasa, plus ang laki ng servings. So yun talaga yung pinipilahan dyan, masarap, malaki yung servings, tapos mura. Kaya ayan, marami kang turista na makikitang nakapila at that time. So ayun na nga, naka-order na kami and ito yung ambience. So napakalaki nito, no. Ayan, maraming kumakain and marami pa sa labas, guys. So imagine, ganyan kalaki yung Good Taste, tapos ang dami pang nakapila. So no wonder, kasi masarap nga, mura pa, tapos malaki pa yung servings. So ayan, kakatapos lang namin kumain and papunta na kami niyan sa hotel. And at the same time, magpapahinga saglit kasi nakakapagod umupo sa sasakyan. So, eto na nga yung streets ng Baguio and I miss Baguio, guys. So, uulit-ulitin kang pumunta dito, promise. So, ayun na nga, we're heading back to, bali ngayon pa lang kami mag-check-in sa aming transient, guys. So, transient lang yung pinili namin kasi mas mura and at the same time, marami kaming makakatulog kasi 8 persons 8 persons ang magkakasama, so kailangan namin ng mas malaking space. Pero hindi ko muna kayo i-room tour kasi hindi kagandahan yung room namin. So yun na nga, after naming mag-check-in, dumiretso kagad kami sa SM kasi eto na, wala kaming palalampasin na oras. Diretso gala na kami dito and we're going to SM Baguio. So doon kami magpapalipas ng oras. So ayun na nga, nasa SM Baguio na kami and at the same time ang daming tao. Hindi ko alam kung ano bang meron ngayon at maraming tao. Maybe it's just weekends na kasi. And sa tingin ko napakaraming turista rin yung mga namamasyal right now. So ayan, gala-gala lang at the same time enjoying time. Ano bang meron sa SM Baguio kasi the last time na pumunta ako dito hindi ko siya masyadong nagalaan actually, but this time nagalaan ko na siya and hanggang 3rd floor siya. So marami rin naman ako nakitang bilihan ng gadgets and at the same time masasarap na kainan. So kung ano lang meron na brand sa Manila and meron din sa SM Baguio. So nandito kami sa area kung saan magandang mag-picture kasi open space and at the same time gabi na lang mga oras na yan. So ang ganda-ganda ng SM Baguio, guys. And sobrang refreshing. Daming tao. Sa tingin ko mayayaman din yung mga nakatira dito kasi guys, tignan mo naman ang mga tao dito mga nakapormado din, tapos hindi sila yung tipong basta-bastang manamit. Maybe yung iba dyan is mga taga Manila talaga, pero as you can see naman may mga masasabi kong may kaya yung mga tao dito. Ang tamang pasyal lang sa SM Baguio and hinahanap yung ibang kasama kasi that time wala sila Venus and kami lang nila mama yung magkakasama, pero okay lang, enjoying our own moments in Baguio. So pasok ulit sa loob after picture. So ayan na nga, lakad-lakad lang kami that time and ang dami talagang tao. Holiday ba, guys? Or ganyan lang talaga sa SM Baguio? Please comment down below kung ganyan ba lagi talaga karami yung tao sa Baguio during weekends. Na nga, wala kaming ginawa kundi lumakad and gumala and tignan ang buong Baguio kung ano bang meron sa loob ng mall. So as usual, may Mendres, kung ano yung mga brands na nasa Manila, nandun din siya. Ganda rin ng SM Baguio, ha. Ito yung first time ever na nalibot ko yung SM Baguio since nung college
meron na nito nung college pero hindi ko siya masyadong nagalaan eh. Tapos nung naggala din kami nila Melchor, medyo nagmamadali kasi gutom na sila. But this time around, ayun, nakapag-gala-gala ng malala. So, ayun. So, eto na nga, nasa third floor lang kami and gala-gala lang. And, ayun nga, picture-picture ng malala. So, ayan, ang saya-saya ng bonding moment namin. Wala nga, tamang picture-picture na ang mga persons, no? Walang kamatayang picture and lahat. Walang magpapahuli. Kailangan lahat may shots. Sa gabi ng Baguio, grabe guys. Sarap mag-unwind. Grabe no, layo ng pag-a-unwindan mo. Baguio pa. Pero thank you Lord. Thank you for this opportunity na makapag-travel here in Baguio. Gusto ko talagang bumili ng MacBook Air 3 kasi ang ganda niya sa when it comes to editing. As in, sobrang kitang-kita mo yung mga details ng videos o footage na ine-edit mo. Then dito na pagkasunduan namin na mag-picture ulit and tumambay as usual. Grabe guys, ang sarap talaga tumambay sa Baguio tapos doon ka sa may rooftop. So yan, makikita mo yung buong city or busy streets ng Baguio. So ayan no. Habang video ako, sila tamang picture. Ayan sila Mama, sila Venus, sila Patrick, sige, at saka si Marvy. Ayun na nga, pauwi na kami ng transient and napagkasunduan naming kumain sa labas. So guys, ayan nga pala. So legit, may e-vehicle charging na dito sa SM Baguio and this is free. Just scan the barcode and ayun, makakapag-charge ka na guys. And of course, the best sa lahat is free. So for all those customers na nagwo-worry kung walang each e-vehicle charging station, so ayan, meron po tayo guys. And yung mga vehicle natin is abot hanggang Baguio. So ayun na nga guys, nakarating na kami sa may mga maraming ukayan. So ayun yata yung bazaar tuwing gabi. Nagutom na ako. We decided na kumain na lang ng shawarma since kanina pa kami lakad simula sa SM Baguio hanggang dito sa night market. Grabe, super walkathon at this moment. Pero laban lang, ilalaban natin yan. So yun na nga, since nagutom ako, umorder ako ng shawarma. So sumunod na lang din si Mama at saka si Arby. So yan, ngasab ang Lola Moss for tonight's video. Tapos ayun na nga, yung mga kapatid ko naman tumitingin ng mga jacket. Eh ako wala akong ganang bumili ng kahit kung ano-ano dyan. Kasi wala lang, di ko lang trip yung mga mabibili dyan. Pero may mga magagandang jacket dyan guys actually. May mga magaganda rin namang mabibili dyan. So tamang walkathon na naman, walang kamatayang walkathon. Parang nalibot yata namin lahat yung buong night market. Simula left side hanggang right side. Grabing pagod pero okay lang, ang saya kasi it is a once in a lifetime experience together with my family. So susilitin ko talaga to kasi ayun nga, minsan lang kami magkasama-sama. So I can't wait to have a more travel adventure with you guys. So ayun na nga, pabalik na kami sa sasakyan and tapos na maggala, sobrang nakakapagod. Parang ang tagal ng namin, ng walkathon namin ha. Parang naggala na kami simula 4 p.m. up to 10 p.m. So ayan yung night market sa gabi. And ang sarap talaga pag naggagala sa gabi. Dahil ang sarap ng hangin. So guys, dito ko natatapusin yung videos ko. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit like and subscribe para lagi kang updated sa lahat ng videos na ilalabas ko. And see you on the next one. This is the part 1 of our trip in Baguio. And see you on my next vlog. Bye-bye!